kanser, diabetes, sakit sa puso, atay, bato at naku, napakahabang listahan ng mga karamdamang nagpapaikli sa ating mga buhay at nagkakait ng pagkakataong mamuhay ng lubos. Inakala ng ilan sa mga nakilala naming pasyente na wala ng pag-asa na sila'y gumaling. Pero kung paanong nanumbalik ang kanilang lakas sa tulong ng isang inumin, yan ang itinuturing daw nilang himala at ipinagpapasalamat, Doctor, I am healed. Himala naman din nasa tao din. Nang nilikha ng Panginoon ang mundo, ito'y isa ng himala. At sa lahat ng kanyang mga nilalang, tayong mga tao ang pinakamagandang himala at pinaka nakikinabang sa iba pang himala na likha ng may kapal. Ang mga punong kahoy nagsisilbing silungan. Ang yamang dagat hatid na may pagkain. At ang mga halamat prutas sa paglipas ng panahoy natuklasang nagpapainam ng kalusugan. Pilipinas ang isa sa mga bansa sa mundo na pinakamaraming halamang gamot. Meron siyang enzymes, meron siyang mga antioxidants, meron siyang mga minerals and vitamins na talagang nakakatulong sa pagpapagaling. Pero sa kabila ng mga biyayang ito, hindi pa rin natin mapigilan ang pagkakaroon ng malubhang sakit. Katulad na lamang ng mga nakilala namin sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Si Bonnie. Sinong mag-aakala na siya'y 18 taong gulang na? Tsura niya para 10 years old, ano? Gano'ng katagal ka nang tumigil sa pag-aaral mo? 4. 4 na taon? Anong sabi ng doktor sa inyo? Ang suggest nila sa akin, daling ko dahil kasi may kailangan may drainage yung kanyang dugo para mapalitan. Sabi ko naman, wala naman po kami kakayahan. So hindi pa rin talaga kayo sigurado kung ano ang sakit ni Bonnie? Diniretso na po ako ng doktor niya. Sakit niya, bumagsak sa cancer. Tinamaan daw ng sakit sa buto si Bonnie. Hindi tumangkad at hindi makalakad. Kaya naman malaki ang panghihinayang ng kanyang mga magulang. Bonnie, ano ang pangarap mo sa buhay? Gusto ko pong mag-architect po. Bakit naman yun ang pangarap mo? Minangailangan po sa akin ng tulong po na hindi ko lang kaya magpagawa po ng bahay. Ako na po mismo pupunta po. Halos maubos naman ang ari-arian ni Julius dahil sa sakit sa bato. Kidney ko may nana daw. Hindi ako makaihi. Pag nasobrahan ng pag-inom ng tubig, hindi na ako makahinga. Kada buwan, humigit kumulang 10,000 piso ang kanilang ginagastos para sa gamot at dialysis. Ang nahirapan po ako sa pag-aalaga sa mga bata, lalo na sa mga allowance nila sa pagpasok nila sa school. Pangangailangan namin sa loob ng bahay doon po. Kasi siya lang po ang nagtatrabaho sa amin. Itong si Tikboy, mayroon namang lupus. Ang lupus kasi ay isa sa mga autoimmune diseases. Yung immunity mo na dapat gamitin mo pangontra sa sakit, yun mismo ang umatake sa sarili mo. Unti-unti siyang nangangayayak, nag-iba ang kutis at hindi na makalakad. Anong nararamdaman mo ng mga panahon na yun? Nanana yung mga kamay ko na noon, ma'am. Saka dami kong iniinom na gamot noon, halos 14 na tableta. Bakit nagnanana yung kamay mo? Dito daw lumalabas yung mga dumi ng katawan ko. Sabi mo, tinaningan ka na? Ako ganun, tinaningan na ako noon. Tapos tumawag na sila ng mga magdadasal sa akin. Yun. Parang nawalan na ako ng pag-asang gumaling noon. Para sa mga kapuspalad dating kababayan dito sa Nueva Vizcaya, ay halos tanging himala na lamang ang kanilang inaabangan at inaasahan sa tuwing ang isa sa kanila ay magkakaroon ng malubhang karamdaman. Kamakailan lamang, isang grupo ng mga espesyalista ang dumayo para sila at ang halos 300 pa nilang kababayan ay tulungan. Bit-bit din nila ang pulang inumin na isa daw alternatibong produkto na makakatulong sa kanilang kalusugan. Ito rin ang pulang inumin na siya daw
nakapagpaliit ng tiyan ng mga biktima ng schistosomiasis sa Trento, Agusan del Sur. Ang pangunahing function niya ay mag-cleansing. At saka isa pa po, nakakapag-provide din siya ng sustansya sa tao. Isang buwang regular na pag-inom ng nasabing inumin. Si Bonnie, naging magana kumain. Si Julius, naging madali ang pag-ihi. At si Tikboy, muli nang naghahanap buhay. Ang kamay o ano ba naman ang makikita mo dyan? Parang wala na yata ang nana ito. Wala na nga ma'am, magmula nung nag-take ako ng reduce, pag nagdudumi na ako, nag-normal na yung dumi ko. Dahil yan ang nakakatulong sa'yo, di yan ang itutuloy namin ibigay sa'yo. Tapos tanggapin mo ito, munting alalay lang ito galing sa wallet ko. Ha? Salamat. Okay. Mula nung uminom ka ba, ano ba ang naging pakiramdam mo? Maganda po yung kutis ko po na bumabalik po sa dati po. Itong buto niya po ito napakalaki, ma'am. Napakalaking ganyan. Pagka nakaupo siyang ganyan, hindi mo makikita na may daan sa dito. Opo, ma'am. Dati-dati hindi niya ito may galaw. Ngayon na ikukuyakoy niya ng gano'n. Ito po, regalo ko sa inyo. Ayan, painumin niyo siya. Thank you po. Medyo mahal, pero ayan, tsaka ito para sa kanya, oh. Kung ano kailangan niya. Kunin mo. Magpapagaling ka, ha? Opo. Bagamat may pagbabago na kay Bonnie, may nagmagandang loob na dalhin siya sa Maynila para ipasuri pa. Magandang balita at isa na namang himala, pwede pa daw malunasan ang kanyang sakit. Pag hindi pa sarado yung mga buto, there is a chance with growth factor injection na baka tatangkad pa siya. Ayon sa mga espesyalista, mahigit 60% ng iba't ibang sakit ay mula sa maduming bituka. Tama yun kasi lahat ng lumalabas na dumi doon, pag hindi yan nailabas, i-absorb yun ng mga ugat na nandun sa colon. So, iikot yun sa katawan natin. Kaya't importante na magkaroon ng regular na cleansing o paglilinis ng bituka kada 3 buwan. Yung mga kinain mo na ilang araw na o ilang linggo na, no? Makikita mo doon palang lalabas. You'll be surprised. Kasi nga, dumidikit sila doon sa wall. No? Yung pagdikit na yun, nakikreate siya ng sugat. Yung sugat na yun, doon nag-uumpisa yung tinatawag nating colon cancer. Wala naman daw himala sa pulang inumin. Ang bisa daw nito ay mula sa mahigit 30 katas ng gulay at prutas na mula sa kalikasan. Napansin ko na lang, everyday, no, yung aking pagdumi, very regular. Magmula no, nawala yung discomfort dito sa aking kanang abdomen. Nakakatulong din sa diabetes dahil pinabababa din ang blood sugar level ng katawan. Naramdaman ko nung nag-inom ako, parang hindi nag-anong kumirot. Tapos nung hindi na masyadong sumakit. At saka mga 1 linggo pa, parang medyo lumiit-liit na doon sa reduce na iniinom ko. Ang himala ng buhay ay nagsisimula nga daw sa tamang pangangalaga ng ating sarili. Hindi ba't ang ating katawan ay siyang templo ng ating kaluluwa? At bagamat ang ating buhay ay may hangganan habang tayo'y nasa lupa, pagkakataon nito para tayong gumawa ng tama at pagbuksan ng pinto sa langit. At magagawa lamang natin ito kung ang ating katawan ay nasa tama rin. Napanood po natin kung gaano kahusay ang ating produktong Red Juice. Marami pa po mga TV shows na na-feature ang Red Juice. Meron pa po kay Corina Sanchez, kay Cory Quirino, kay Tara David. Pero hindi na po natin ipapakita lahat dahil baka sa sobrang dami, antukin na kayo at hindi nyo mapakinggan ang aking magandang tinig. Pakita rin po natin na maraming sakit na napagaling ang Red Juice. Nandyan yung schistosomiasis, yung hypertension, yung diabetes, etc. Pero sa totoo lang po, hindi po yan ang tiniklaim ng management ng Red Juice. Kasi po ang Red Juice, tinatanggal niya yung mga dumi na nasa colon natin, nasa bituka natin, na
nagpo-cause ng sakit sa atin. Marami po mga health products na lumabas o naglabasan na palalakasin yung lungs mo, palalakasin yung kidney mo, palalakasin yung liver mo, etc. Pero ang tanong po in the first place, bakit pa siya kailangan palakasin? Ibig sabihin, mahina siya. Bakit siya humina? Kasi nga, marami tayong pinakain na nagiging waste product natin na nag-i-stay siya doon sa bituka natin o doon sa colon natin. Ngayon, pagka nag-stay siya doon, ang gagawin ng system natin, i-absorb niya ulit yung mga dumi na yun. At yun yung nagpo-cause ng sakit sa atin. Ngayon, ang gagawin nga po ng reduce, ilalabas niya yun. In a way, prevention siya. Piniprevent niya na ibalik ng system natin yung mga dumi na yun sa katawan natin na nagpo-cause ng sakit. May kasabihan tayo na prevention is better than cure. Diba? Ngayon, ang tanong, paano ba iniinom yung reduce? Marami pong mga physicians o mga doctors na nagsasabi na kailangan natin mag-detoxify o mag-cleansing every 2 to 3 months. So, ang reduce po, kailangan mo mag-consume ng 2 bote. Ang isang bote po, ang laman ay 2 liters. Ngayon, kailangan mo siyang inumin 2 glasses or 3 glasses a day na magkakasunod. Depende yun sa metabolism mo. Kung mabilis, 3 glasses inumin mo. Kasi kung titingnan mo po, wala namang overdose tong reduce dahil ang ingredients nito more than 30 na fruits and vegetables. Na yan po, yan po mga fruits na yan, saka vegetables na yan, ginawa ng Diyos yan talaga para sa human consumption. So kahit po gaano karami ang inumin natin yan, hindi po tayo ma-overdose. Ito rin po pwede sa hindi ka pa kumakain o pwede rin sa bata. So ang pag-inom nga po nito 2 to 3 glasses na magkasunod, hindi pwede isa sa umaga, isa sa gabi. Kailangan magkasunod every 24 hours. So kung ininom mo siya ng 9 p.m., kinabukasan, iinom ka ulit ng 9 p.m. din. Ganun po ang pag-inom nito. So, yung 2 bote po, mauubos nyo ng 7 to 10 days. Ang ulit po ulit no, kung mag-cleansing kayo, after 3 months. So, kung titingnan mo, 1,800 sa Mercury Drug, ang isang bote ng reduce. Sa 2 bote, 3,600 ang magagastos nyo. Pero ang ulit niya, after 3 months na ulit, so kung i-divide mo 3,600 divided by 3, lalabas na 1,200 a month ang magagastos mo para ma-cleansing kung gagamit ka ng reduce. Maliit na halaga lang po yan kung ikukumpara mo doon sa health natin. Kung ikukumpara mo na maipiprevent mo na mga ospital ka o magkasakit ka, maliit na halaga lang po yan. Ganyan po ang pag-inom ng reduce. Ang reduce po ay nasa merkado na o nasa market na since 2007. Exclusive distributor po nito ang Mercury Drug. At mula po nung 2011 hanggang 2013 ay gumastos po ang ating kumpanya ng more than 50 million in advertisements alone. So, you could just imagine kung gaano kalaki itong company natin. At nung 2013, nung nag-expire yung contract ng exclusive distributorship ng Mercury Drug sa ating kumpanya, ay naisip ng ating top management na bakit hindi na lang natin ipa-multi-level marketing yung reduce para ang kikita, instead yung mga TV stations o yung mga endorsers, yung mga artista, pamahagi natin sa mga tao. Ngayon, bago ko po umpisahan yung mismong core plan natin o yung mismong proseso kung paano tayo kikita dito sa sideline na to, meron na rin po akong mga sinalihan ng mga networking companies o multi-level marketing companies at nakita ko po yung difference dito. Pero
babanggitin ko na po ngayon yung mga nakita ko pinakamalaking diferensya nito kumpara sa ibang multi-level marketing companies. Unang-una po, kagaya nga ng sinabi ko, ang ating pong produkto, yung Red Juice, ay nasa market na po since 2007. At ngayon lang pong taon na to, yung networking to. Actually, ang soft opening lang nito ay September 2, 2013. So, makikita nyo po na talagang bago lang to. At yung produkto, matagal na. Ngayon, kung ikukumpara natin doon sa ibang networking companies, ang ibang networking companies po, nag-networking muna bago kumuha ng produkto. At yung mga kinukuha nilang produkto, usually, hindi sila yung nagmamanufacture, inaangkat lang nila. So, anong nangyari? Anong naging epekto? Yung mga produkto nila, bukod sa hindi pa kilala ng mga tao, dahil kung saan nga lang nila inangkat, ang mamahal pa, naka-jack up yung mga price. Kasi nga, para mabigyan nila yung mga tao na sasali o yung mga komisyon. Samantalang sa atin po, kung magkano yung presyo sa merkado o sa Metroidad o sa outlet natin, ganun din po natin maipapasa. So, hindi siya mahal kumpara doon sa market. At yung presyo na yun, nakilala na, alam na ng mga tao. So, hindi na natin kailangan na sabihin pa na bakit ganito yung presyo. Kasi magaling to. Unang-una, alam na nga nilang magaling. Di ba? Tapos, kumpara mo nga doon sa ibang produkto na ibang networking company, ang produkto nila, merong dyan sabon, 200 pesos, deodorant, 300 pesos, toothpaste, 300 pesos na maliit. Samantalang kung ikukumpara mo doon sa mga existing na nasa market, yung close-up, yung Colgate na malalaki pa, wala pa 200. Yung Safeguard na sabon, wala pa 50 pesos. So, makikita mo agad yung difference sa price. Yun po ang unang-unang nakikita kong malaking kaibahan dito kumpara to sa ibang networking companies. Pangalawa, ang produkto po natin, iisa lang. Kilala pa sa market. So, hindi na tayo mahihirapang magpaliwanag o ipakilala o sa mga prospects natin o sa mga tao kung ano itong produkto natin dahil kilala na nga. Samantalang doon sa ibang networking companies, pagsali mo, isang katutak na produkto ang bibigay sa'yo. Halo-halo. May kape, may sabon, may glutathione, merong toothpaste, kung ano-ano po na hindi kilala dito. Hindi kilala ng mga tao. So, kailangan mo paliwanag isa-isa. Pagpapaliwanag mo pa lang doon sa mga produkto, mahihirapan ka na kumbinsihin yung mga tao dahil hindi nga nila kilala at ang mamahal pa. So, yun po yung nakikita ko nga malaking difference dito as compare mo doon sa ibang networking companies. Kasi po, ako po may mga sinalihan na po ako ng mga networking companies before. At nakita ko nga po yung difference. At bukod pa doon, yung mga namamahala po sa atin, yung mga top manager natin, dati na rin pong mga nagsisali sa mga networking companies. Kaya napag-isipan nilang mabuti kung paano mas pagagandahin dito sa atin yung core plan kung ikukumpara mo sa ibang networking companies. Punta na po tayo sa ating core plan. Ang tawag po dito Big Break Presentation o BBP. Ang pangalan po ng ating korporasyon SEC. Ito po yung nakaregister sa SEC. Ngayon, ang direct selling division po natin, ang pangalan natin in-house. Ang ibig po sabihin ng in-house, International Network of Health and Wellness Sponsors. Ang ating pong website ay www.inhouse.com. Pwede rin po natin tawagin ito na Reduce Compensation Plan o in-house o Reduce, kahit ano pong gusto natin. Ngayon, para makasali po tayo o para maging distributor tayo o member nito, kailangan meron nag-sponsor sa atin o merong taong nagbalita sa atin dito, tungkol dito, o merong taong nagdala sa atin dito. Hindi po pwede na basta pupunta sa opisina at sasabihin mo mag-member ka nang wala kang sponsor. Kailangan po may sponsor ka, requirement po ito.
Ngayon, dalawa po ang package natin. Package 1, nagkakalaga ng 6.8. Ang package 2, nagkakalaga ng 19.9. Ngayon, ano po yung package 1? Yung package 1, ibig sabihin nito, single head ang kukunin mo. Isa lang sa pangalan mo. Yung package 3 heads to o tatlong account na nasa pangalan mo. One time mo lang po ito makukuha. It's either package 1 o package 2. Ngayon, dito po hanggang package 2 lang tayo. Hanggang 3 heads lang ang maximum. Hindi po kagaya doon sa ibang networking companies. Isa nga po ito sa mga difference na sinasabi ko. Ibang networking companies, pwede kang kumuha ng account ng kahit ilan. Unlimited po. So, ang gusto ng may-ari kasi, as much as possible, kikita lahat. Networking companies na pwede kang kumuha ng kahit ilan, kung may capital ka, mamamanipulate mo yung kita nung buong system sa iilang tao lang. So, ang package 1 po natin, ang kasama sa ating package 1 ay tatlong bottle ng Red Juice. Nagkakalaga po ng 1,800 nga isa nito sa Mercury Drug. So, kung kukwentahin mo, 5,400 siya. May 10 po tayong gift certificate worth 500 each. Ito po ay pwede pambibili ulit natin ng Red Juice. So, 10 gift certificate, ang total niya 5,000. So, kung titingnan mo, 10,400 lahat yung makukuha mo in return as against doon sa nilabas mo na 6,800. So, dito po kitang-kita nyo na malaki talaga yung makukuha mo as against nga doon sa nilabas mo. Kaya yan po, wala pong pyramiding dito. Ngayon, kung ang nangyari, mas mataas tong inilabas mo, kahit piso lang, dito sa makukuha mo, yun, magduda na po tayo doon. Dahil malamang pyramiding yun. Plus, meron po tayong 3 raffle ticket para sa brand new car. Ito pong raffle na to, gagawin to sa anniversary natin. So, pwede po maging 3 kotse yan, pwede maging 2, depende po sa ating management. Pero minimum po yan isa. So, pag package 2 ang kinuha mo, yung sinasabi ko nga na 3 heads, imumultiply mo lang lahat yan by 3. So, 9 bottles na Red Juice, 30 gift certificate, 9 na raffle ticket. Ngayon, kung titingnan nyo po, 6.8 to, package 1, single head, package 2, 19.9. Supposedly, kung imumultiply mo to by 3, dapat 20,400 yan. Dahil nga sa package 3 ang kinuha mo, isa yan sa advantages na package 3. So, may discount agad na 500. So, 99 lang ang ibabayad mo. Tapos, meron po tayong 25% lifetime discount kung pipick upin mo. Kung papadeliver mo naman anywhere in the Philippines, 20% lang ang madi-discount mo. Tapos meron tayong kanya-kanyang website. Tapos magkakonduct din po tayo ng mga training. Libre din po yung mga training na yan. Marami pong ways dito para kumita. So, di-discuss po natin isa-isa. So, bawat yung kanina, yung package 1, 1,250 points po equivalent doon. Yung package 2, yung 3 heads na, 3,750 points ang equivalent doon. Bawat repeat order o yung bumili ka ulit ng Red Juice na hindi ka gagamit ng gift certificate, 200 points po ang equivalent doon. Pag gumamit ka ng gift deck, ang equivalent doon is 50 points. So, tandaan po natin itong mga points na to dahil ito ang pagbabasihan natin dito sa pagkita natin. Yung Red Juice po natin, may 25% discount tayo for life. So, that's equivalent to 450 kasi 25% ng 1,800 450 pesos po. So, kung pipick upin mo nga 450, ang kikitain mo bawat bote. Ngayon, kung makakapagbenta ka ng 5 bote sa isang linggo, kikita ka po ng 2,250 per week. So, hindi na po masama yan considering na extra income lang to. So, kung titingnan nyo nga po ang minimum wage ngayon ay 460. Kung makakapagbenta ka isa kada araw, para ka na rin kumikita ng minimum wage. So, sa isang buwan po, ang pwede natin kitain, considering na 5 bote nga mabibenta mo sa isang linggo, meron ka pong 9,000 per month. So, hindi na po masama yan. Extra income yan. Ngayon, kung gagamit ka naman ng papadeliver mo sa ibang lugar,
ito po yung kikitain natin, 1,800 per week, assuming na 5 bote nga ang nabenta mo. So, 7,200 a month. Kung gagamit ka ng gift certificate, mas malaki ang kikitain mo. Kasi, 450 yung 25%, ili-less by 500 kung gagamit ka ng gift. So, ang babayaran mo per bottle is 850 pesos lang. Kung may bebenta mo siya ng 1.8, kikita ka ng 950 per bottle. Kung papadeliver mo naman, 860 per bottle. So, yan po ang kikitain natin kung magre-retail tayo ng red juice. So, ito naman po yung second way ng pagkita. Ang tawag po natin dito ay DIPC, Dynamic Initial Purchase Commission. So, lahat po ng C stands for commission. So, kung halimbawa, ikaw to, nakapag-sponsor ka o nakarecruit ka ng 2 tao, si A at si B, pag ang kinuha niya ay package 1, meron ka 500 sa kanya. Kung package 2 naman po yung kukunin niya, yung 3 heads, meron kang 1,000 sa kanya. So, ito po yung isa sa mga differences nga na sinasabi ko kanina na as against do sa ibang networking. Sa ibang networking po, wala ito. So, assuming ikaw ito, nakapag-recruit ka ng, o nakapag-sponsor ka ng 8 tao, yung second and fourth mo po na sponsoran, yung ibaba, yung supposedly makukuha mo sa kanila na 500 o kaya 1,000 pag 3 heads, yun po ay pupunta doon sa taong nag-sponsor sa'yo. Not necessarily doon sa direct upline mo, doon sa nag-sponsor sa'yo. So, kung makikita nyo po, 2 tao yung ibinigay nyo. Actually, yung pera lang nila, yung makukomission nyo lang dapat ang ibibigay nyo doon sa nag-sponsor sa inyo. Pero doon sa natira sa'yo na 6 na tao, si 1, 3, 5, 6, 7, 8, yung pangalawa naman nila, tsaka yung pangatlong na-sponsoran nila, yun naman ang pupunta sa inyo. So, kung titingnan mo, 2 tao yung pinamigay mo, kung 500 isa niya, so 1,000 yung pinamigay mo, pero kung ang babalik sa iyo is 6,000 lahat, kung 8 ang na-sponsor mo. So, ito po isa sa difference ng mga na wala sa ibang networking companies. Kapunta na po tayo dito sa pangatlo nating paraan at kumita dito. Ang tawag po dito ay CALC o Cluster o Sub-Tusam Commission. Dito po, kailangan nating mag-recruit ng kahit isa, at least 1, para makuha natin yung commission natin. So, inuulit ko po, kailangan meron ka recruit at least 1. Yun po ang requirement dito para makuha mo yung commission mo. So, makakakuha po tayo ng 1,000 pesos commission for every pair of 1,250 points. Kung natatandaan po natin yung mga points kanina, package 1, yung kumuha ng single head, 1,250 points. Yung repeat order na walang gift certificate is 200 points. Pag gumamit naman ng gift certificate, 50 points. Ngayon, paano po nag-work to? Halimbawa, ikaw to. Meron kang left cluster at saka meron kang right cluster. So, 2 lang po yan. So, halimbawa, on your first week, naka-recruit ka ng 2. Si A at saka si B. So, bawat package 1, kumuha sila, let's say, tig-isang package 1, meron ka 1,250 points dito kay A, may 1,250 points ka kay B. So, nag-pair siya. Meron kang pair of 1,250 points. So, makakakuha ka ng 1,000 on your first pair, on your first week. So, let's say, halimbawa, on the second week, naka-recruit si A ng 2 tao, si C at si D. Naka-recruit si B ng 2 tao rin, si E at si F. So, magkakaroon ka ng 2 pairs ng 1,250 points. So, on your second week, magkakaroon ka ng 2,000. Kahit na, kung titingnan mo, si A at si B ang nag-recruit kay si D, E, F. So, wala kang ginawa. Pero sila ang nagtrabaho. So, pero nagkaroon ka pa rin ng 2,000 points. On your third week, ganun ang ginawa ng mga nasa baba mo, makuha ng tiga-tigalawa. So, nagkaroon ka ng 4 pairs na 1,250 points. So, magkakaroon ka ng 4,000 on your third week.
Let's say for example, on your 4th week, ito lang si H ang nag-recruit. Ito sa right cluster mo, walang nag-recruit. Pero, lahat sila nag-repeat order ng red juice. So, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito yung nag-repeat order ng red juice. At 200 points bawat repeat order. So, ito sila. So, nagkaroon ka na 1,400 points on your right cluster. Dito sa left cluster mo, mayroon naka-recruit na isa. So, meron kang pumaris na 1,250 points. So, meron ka na naman 1,000 dito. Kahit na walang mag-recruit, makikita nyo, basta may bumibili lang ng red juice, kikita ka pa rin. Okay, for example, on your 5th week, naka-recruit ka naman dito sa right cluster mo, sa left cluster mo ng isa. So, meron ka na naman 1,250 points. Dito sa right cluster mo, wala na naman nag-recruit, pero may bumili na naman ng red juice. If you remember, bawat package, meron kang 10 gift certificate. For example, itong 7 na to, na tao dito, nakagamit sila ng 22. On your 5th week, gumamit sila ng 22 ng gift certificate. So, magkakaroon ka ng 1,100 points doon sa gift certificate na ginamit nila. So, meron ka na natira kanina na 150. So, meron ka na naman 1,250 points. Magkakaroon ka na naman ng pair na 1,250 points na pair. Meron ka na naman 1,000. So, ganun lang po to. Hanggang may nagpe-pair sa'yo 1,250 points, kahit na bumili lang sila ng bumili, kahit dito bumili din, basta may nag-pair na 1,250 points, magkakaroon ka ng 1,000 na komisyon. So, ito po ang isa rin sa kaibahan nitong ating plan compare nito sa ibang networking. Kasi po sa ibang networking, meron silang tinatawag na 5th pair commission. Ang 5th pair commission, ibig sabihin yung 5, 10, 15, 20 pairs mo, hindi ka bibigyan ng commission kung hindi ibibigay sa iyo product. At usually po, doon sa ibang networking company, ang ibibigay sa iyo na 5th pair product ay yung mga product na hindi mo bibili. So dito po, wala noon. Hanggang 40 pairs, wala kang product commission. So lahat na makukuha mo hanggang 40 pairs is 1,000. Walang product commission. Pero on your 41st pair, pataas, bibigyan ka na 1,000 pesos na cash commission plus 250 pesos worth ng product. So, on the 41st pair ka palang kukunan ng product commission. Actually, hindi kukunan, dinagdagan ka ng product commission na worth 250 points. So, on the pag 41 mo, pataas, 1,000 pesos sa cash na makukuha mo plus 250 product commission. Ngayon, tingnan po natin ang maximum potential pairs. Ang maximum dito ha, sa atin is 10 pairs per cut-off. Per cut-off, 12 o'clock ng umaga, dalawa po ang cut-off natin, 12 o'clock ng tanghali hanggang 12 o'clock ng isa 12 o'clock ng tanghali, isa 12 o'clock ng gabi. So, 10 pairs per cut-off. So, ibig sabihin, maximum pairs natin, 20 pairs. Sa iba pong networking company, hanggang 12 lang yan. Pinakamarami na yung 12, yung iba 10 lang. Pero sa atin po, 20 pairs ang maximum. So, paano nag-work yan? So, ito po sample computation natin. For example, 1,000 nga tayo per pair. Maximum of 20 pairs per day. So, pwede kang kumita ng 20,000 pesos per day. So, yun po, ang times 30 days mo, kung sa isang buwan, pwede nga kumita ng 600,000 a month. Masama pa po ba yun? So, yun po, isa sa mga advantages na sinasabi ko sa inyo, kung kukuha ka ng package 2 o yung 3 heads na sinasabi, ang magiging income center mo, imbis na isa lang, magiging 3 yan. So, ikaw lahat yan, ikaw to, ikaw to, ikaw to. So, kung maximum potential mo is 600,000 per month sa single head, imagine mo sa 3 heads. Times 3 mo yan, so 1.8 million per month ang maximum potential income mo. So masyadong kumbaga parang perfect tong lalabas na to.
Okay, i-assume natin na 90% na lang. Kalahati ng network mo, hindi kumilos. Kalahati lang ang kumilos. So, 900,000 naman ang pwede mong kitain. Malaki pa rin. So, sige, i-read pa rin natin. 10% na lang naman. 10% lang nung network mo ang kumilos. 90% tamad. 10% lang masipag. So, meron ka 180,000 a month para sa yung sideline. Di ba po? O, palagay mo na. Wag na lang 10%. 1% na lang. 1% lang doon sa network mo masipag. So, meron kang 18,000 a month. Di pa rin masama. Di ba? Di po ba? So, papakita po natin kung halimbawa na isa lang kada buwan. Isang paris lang kada buwan ang nakukuha mo. So, ito po yung label natin. Makikita mo na on your first month, tig-isa ang nakuha mo. So, meron ka 1,000. Ngayon yung tig-isang nakuha mo, isa sa left, isa sa right, tuturuan mo rin. Sasabihan mo, kumuha ka lang ng tig-isa. Tig-isa lang per month. Isa sa left, isa sa right. So, in your second month, kikita ka ng 2,000. At kung itutuloy nila yun, sasabihin din nila doon sa mga nakuha nila na kumuha rin ng tig-isa per month. Imagine niyo po ang kikitain nyo in a year's time. 4 million mahigit. In a year's time. So, ibig sabihin sa isang taon, pwede kang kumita ng 4 million. Kung tigi-tigisa lang ang kukunin mo per month. So, ganun po kalaki ang potential dito. Palagay mo na hindi mo makuha in a year's time yan. 2 years time. Masama pa ba yan? 4 million in 2 years time. Na po kayo nakakita ng negosyo ganyan. O in 3 years time, nakuha mo yan. 4 million in 3 years time. Eto, in a year's time, assuming tigisa lang per month. Ngayon, ano pong magiging problema natin? Yung iba sasabihin, hindi kami makakakuha. Alam niyo po ba, hindi kami makakakita ng mga taong pwede isali dito. Wala kaming kilala. Kung titingnan niyo po, ang hinahanap nating tao dito, yung mga tao na may karakteristik na 2G. 2G. Galunggo. Galunggo. Ano ba yung 2G na yun? Yung mga taong hinahanap natin dito, yung galit na sa kahirapan at gustong-gusto ng yumaman. So yun po, wala po pa kayong kilalang ganong mga tao. Napakaraming ganong mga tao. Kahit sino, makikita nyo, ikot-ikot lang kayo. Puro galit na sa kahirapan, gusto ng yumaman ang makikita nyo. Pangalawang tip. Bakit po, pagka nagyayaya tayo sa inuman, tari, inom tayo mamaya. O kaya, pamababa, tari, biraw tayo mamaya, dami magandang chicks ko. Hindi tayo nahihiyang mag-iya. O kaya, magkaya tayo magsugat. Mga babae, pare, punta tayo sa bahay. Nag-jog tayo doon. Di po ba napakadaling mag-iya? Pero kung titingnan nyo, sama-sama nyo sila niyayaya. Bakit hindi nyo mayaya dito? Samantalang dito, gaganda na kalusugan nila, lulusog pa yung bulsa nila. Di po ba mas madaling mag-iya dito? Pangatlo, palagay mo na, nasa 20 niyaya mo, 18 ang nag-reject sa'yo. Nawala pa sa'yo doon sa 18? Wala. Di ba? Pero doon sa 2 napapayag mo kung napasali mo dito, magkakaroon ka doon at magkakaroon din yung mga niyaya mo. So bakit mo iintindihin yung mga nag-reject sa'yo? Ang intindihin natin dito, yung mga napapasali natin. Pang-4 na puntos. Pagka kakausap kayo ng tao, huwag nyo silang re-recruiting. Kukwentuhan nyo lang sila. Huwag nyo silang re-recruiting, mag-share lang kayo. Sharing ang gagawin nyo. Kwento. Kasi pagka ni-recruit nyo sila, kapag ang objective nyo, i-recruiting nyo sila, unang-una,
manggigigil ka. Dumang sa mga sasabihin mo, medyo kakabahan ka na baka hindi siya pumayag. Samantalang kung magkukwento ka lang, dire-diretso lang, para ka nanood ng magandang movie na ikukwento mo sa mga kasamahan mo. Ganun lang. Tapos, pagka ang objective mo, i-recruit mo sila, once na-reject ka nila, matidepress ka. Pwede ka ma-depress. Pwede kang sa susunod, hindi ka naganahan. Pero kung magkukwento ka lang, mag-share ka lang, inuwento mo lang, magandang balita tungkol dito. Pagka hindi sila sumali, ano ngayon kung ayaw mo? Hindi naman kita sinasama. Nagkukwento lang ako sa'yo. Di ba po? Punta na po tayo sa pang-apat na bahagi ng paano kumita dito sa Big Break presentation natin. Ang tawag po dito ay IMUC o Integrated Matrix and Unilevel Commission. Ito po ay binibigay every month. So kung ang kanina po, yung PATSI, nagdidepende yun sa mga taong sumasali o nare-recruit. Ito po ay magdidepende doon sa mga bibiling na reduce o repeat order o gagamit sila ng GC, yung mga taong nasa baba mo. So kung ang PATSI po ay ganitong forma, para siyang net o para siyang mga sanga-sanga at binary lang siya, left and right lang. Ito po nga IMUC, ang forma po nito ay ganito. So lahat ng mai-sponsor mo o marirecruit mo, yan nasa baba mo yan. So sila ang first level mo. So lahat na marirecruit nila nung na-sponsoran mo, yun ang magiging second level mo. At yung marirecruit naman ng mga yun ang magiging third level mo and so on. So sa first level mo, meron kang 8%. So ibig sabihin, kung halimbawa na 10 lahat ang na-recruit mo, at lahat yun nag-repeat order ng radius. So ang repeat order po natin ito 100 points. So kung sa first week nila o sa first month nila, nag-repeat order sila ng tig-isa, 10 lahat yung recruit mo, so meron ka 2,000 points sa kanila. So 8% nun ang mapupunta sa'yo or 160 pesos. So yung second level mo, kung bibili din sila, repeat order, 7% na sa'yo. So kanina sinabi ko, kailangan maka-recruit ka at least isa para kumita ka. Dito po, pagka meron kang isang sponsor, hanggang 8 level, meron kang commission sa kanila na 7%. 8% sa first level mo, 7% sa second level mo, pababa. Puro 7% na. Ngayon, kung makaka-recruit ka po ng dalawa, hanggang 10th level, meron ka commission. At pag-apat naman po ang na-recruit mo, ang tawag natin doon ay silver commissioner ka. So hanggang 12th level, magkakaroon ka ng commission. So silver commissioner ka, pag-apat na recruit mo, at least dito nagkaroon ka ng chance na maging commissioner. At yung kikitain mo dito, pinagtirapan mo. Hindi po kagaya doon sa BIR commissioner o custom commissioner, na yung kikitain mo ay malamang-lamang, hindi mo pinagtirapan. So, ayan po. So punta naman tayo sa matrix board. Ang matrix board po, 4x4 matrix. So, ibig sabihin, kung nakarecruit ka ng 4, papasok ka na dito sa matrix board. At yung 4 mo, matrix board 1, at yung 4 mo na-recruit, makakuha ng 4. So, meron na siya 16, 64 to 56. Pag nabuo mo po ito, itong matrix board 1 na to, at lahat sila bumili ng tig-isang radius, mabigyan ka po ng bonus na 80,000 pesos. At automatic, i-enroll ka sa Matrix Board 2. Ano po yung Matrix Board 2? Lahat po nang gagraduate sa Matrix Board 1. Upline mo, crossline mo, kahit nasaan po siya, basta membro siya nito ng ating radius, ilalagay siya dito, lahat nang gagraduate. So kung una kang gagraduate, dito ka sa taas. Lahat nang gagraduate doon, ilalagay ng system dito, ng computer dito sa Matrix Board 2, at bubuin na naman po niya yung 4, 16, 64, 256. Pagka yung nabuo niya at nandoon ka sa ibabaw, bibigyan ka po ng kumpanya natin ng 1 million pesos in cash at saka isang brand new car. So, kaya-kaya po ibigay ng kumpanya natin yan dahil, as I mentioned before, the company spent 50 million in advertisement alone from 2011 to 2013. So, kaya-kaya po
gawin ng kumpanya. Ngayon, yung po mga pinisend ko sa inyo, yung po pang sideline lang o pang part-time lang. Ngayon, ang kumpanya po natin gumawa rin ng sistema para doon sa mga seryoso o gusto nga ikarin to. Ang tawag po doon Business Builders Bonus. Ngayon, ano po yun? Kanina po, sinabi ko na pagka ikaw ay naka-apat na direct recruit, magiging silver commissioner ka, at ang commission mo ay hanggang 12th level. Pagka ikaw po ay naka-8 direct recruit, at nagkaroon ka ng 4,000 personal points. Ano po ibig sabihin ng 4,000 personal points? So, matatandaan nyo, ang repeat order natin ng reduce ay 200 points. Ibig sabihin yan, kung halimbawa monthly bibili ka niya, pagka naka-20 ka na repeat order na reduce, so 20 times 200 points, magkakaroon ka ng 4,000 personal points. So, papasok ka na po sa gold commissioner kung 8 na yung recruit mo. At the same time, ikaw at saka yung mga 8 recruit mo, kailangan maka 20,000 group points. So yung pong requirement dito, 4,000 personal points, 20,000 group points. Pagka yung po, 8 recruit, nakuha mo na, papasok ka na sa gold commissioner. Ngayon, anong benefits ng gold commissioner? The moment na na-satisfy mo lahat itong tatlong requirements na to, 8 direct recruit, 4,000 personal points, 20,000 group points, bibigyan ka na ng case and trip, all expense paid. At the same time, meron kang 10,000 cash bonus, at yung porsyento mo po, o yung commission mo, kanina hanggang 12 lang, pag naging gold ka, 13 to infinity. So wala na pong katapusan yun. 13 to infinity ang magiging commission mo. So bibigyan ka rin ng jacket, at saka lahat ng magbe-breakaway group, halimbawa, kung ano yung direct recruit mo, meron isa dyan, na naka-gold na rin, magkakaroon ka ng royalty na commission doon sa mga nag-breakaway na group mo. So, ito po, isa sa mga kailangan natin o maganda natin ma-attain para regular ipagkita natin ang malaki. Meron din po monthly requirements yan. So, ito malaki nakikitain natin dito sa gold commissioner. So, kailangan mo po 400 na personal points every month. So, 2 radius lang po yun every month. Plus 2,000 group points. Tapos, meron pa kong kasunod yan. Ito ang pinakamaganda. Kasi, pag ito natin para na rin tayong kasosyo sa kumpanya. O kasosyo na talaga tayo sa kumpanya. Ang tawag po dito ay platinum commissioner. Ngayon, paano natin ma-attain yan? Di mo pa, ang gold commissioner, kailangan mo at least 8 na recruit o 8 na sponsors. Pag-apat doon sa direct sponsor mo naging gold, ibig sabihin, papasok ka na sa platinum commissioner. Ngayon, ano pong benefits ng platinum commissioner? Bibigyan ka po ng carte ng company. So, napakaraming kotse na nito. Pag pumasok ka dito sa Matrix Score 2, may isa ka ng kotse. Pag nanalo ka pa doon sa Rapport, may isa ka na naman kotse. Pag napasok mo itong platinum commissioner, may isa ka na naman kotse. So, katulad ng kotse natin. Tapos, bibigyan ka ng 50,000 pesos cash bonus. Tsaka, magkakaroon ka ng tinatawag na profit sharing. Ngayon, ano po yung profit sharing na yan? Ito po, yearly binibigay itong platinum commissioner na to. Yearly. Sa loob ng isang taon po, lahat ng sumali. So, ibig sabihin, sa single rate, meron tayong 1,250 points. Kung halimbawa sa loob ng isang taon, 100,000 sumali. Sa loob ng isang taon, meron po tayo 125 million. Ilagay na natin sa 100 million na lang. Yung 7% po nun, yun ang paghahati-hatian ng lahat ng makaka-platinum commissioner. For example, for this year, halimbawa, 2 lang kayo naka-platinum commissioner. So, yung 7 million na yun, hahatiin sa inyong 2 lang. So, 3.5 million kayo. Bukod pa doon sa mga bibigay na reduce o repeat order ng reduce, kung kasali, lahat ng kasali doon sa network. So, ipagsasama-samahin po yun, kukunin 7% nun, yun ang paghahatian ninyo ng mga naka-platinum commissioner. So, mayroon po itong monthly requirement para hindi kayo matanggal dito sa status na to. 1,000 personal points every month. So, more or less, at 5 reduce po yan kung hindi kayo gagamit ng gift certificate. Plus 10,000 group points. Ayan po, nakita po natin kung
kung gaano karami ang oportunidad dito na kumita tayo ng malaki. Nung hindi pa po ako kasali dito, hindi ko pa kayang mangarap ng magarang sasakyan, magandang bahay. Pero ngayon po, kaya ko na. Saan kayo nakakita ng negosyo na ang puhunan mo 6,800 lang? Pero pwede kang maging milyonaryo. Kung ikaw po ay magtatayo ng palagay mo na sari-sari store, ang puhunan mo mga 20,000, payat yun. Napakaliit na puhunan yun. Ano bang gagawin mo po? Mag-inventaryo ka araw-araw. Pag naubusan ka ng stock, mag-grocery ka, mamimili ka. Tapos, nag-siesta ka, natutulog ka sa hapon, biglang may kakatok doon sa tindahan mo, pabili. Pagbangon mo, ano yun? Isang stick ng Marlboro. Imagine niyo, sa halagang 2 piso, i-istorbuhin yung pagpapahinga mo. Dito po walang ganun. Pag ikaw nagnegosyo ng iba, ang puhunan mo, sipag, tiyaga, at sakit ng ulo. Dito po ang puhunan natin, sipag, tiyaga, at kwento. Wala tayong gagawin kung hindi kwento natin itong magandang balita na to sa mga kakilala natin, sa mga nakakausap natin. Yun lang po ang puhunan natin. Pag namuhunan ka ng sari-sari store, lalabas mo 20,000. Tricycle, magdadaw ka 30,000. Taxi, magdadaw ka 100 mahigit, 100,000 mahigit. O kung ano man negosyo, malaki ang puhunan mo. Pero still, hindi mo i-expect o may expect na in a year's time o 2 years time, magiging milyonaryo ka doon sa pinasok ng negosyo. Dito po, pwede natin asamin yun. Pwede natin makuha yun. Pwede nga natin makuha yun in less than a year kung talagang masigasig tayo. So, yun po yung mga advantage dito. Isa pa, sa ngayon po, yung hindi pa ako nagsasideline ng ganito, pagpasok mo sa isang mamahaling restaurant, ako, ang una kong tinitingnan yung kanang part ng menu. Ano ba yung nakalagay sa kanang part? Yung presyo. Hindi po ba napakasarap yung pakiramdam mo? Pagpasok mo sa isang mamahaling restaurant, pagtawag mo sa waiter, waiter, bigyan mo kami ng special menu. Walang tingin-tingin sa menu, wala kang pakialam sa presyo. Ganun po ang pwede natin ma-experience dito. Financial freedom. Pagka nag-mall tayo, may nakita kang polong maganda, o t-shirt, o sapatos. Halos masira na yung t-shirt o yung polo. Kahanap mo ng maliit na price tag. Hindi ba masarap din yung pakiramdam mo na pag may nakita kayo, bigyan mo nga ako nito ng size ko. O bigyan mo ako ng 2 nito. Isang kulay itim, isang kulay puti. Ganun po ang ma-experience natin. Kaya, ito lang po masasabi ko sa inyo. Join us. We want you.